Alin nga bang mas maganda? Ang Ride with Armor ni SYM or You're Up Next na kay Yamaha? Alin dito sa tingin mo ang maganda? Alin dito sa tingin mo ang napakasulit sa pinag-ipunan mong pera? Maganda ba talaga tong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? So 3 weeks ago nga mga bossing nung hindi pa linabas dito si Yamaha Lexi is ginawa natin ito ng comparo with the SYM Naga, pero yung specs na yon ay sa Yamaha Indonesia. Ngayon na meron tayong nagawang content about the Honda Click versus Yamaha Lexi, meron tayong nag-comment dito that Lexi versus Naga sa red up natin. Tapos sa black up naman natin mga boss is meron naman ditong nag-comment about SYM Naga versus Lexi 155. And dahil malakas kayo sa akin, gawa natin yan ng side by side comparison. So shoutout nga pala kay Boss Albar Basoy tsaka kay Boss Sinister sa red up tsaka black up. So sa video na ito, pag-uusapan natin isang kanilang side-by-side comparison, ang specs and key features, and our final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin dyan ang side-by-side comparison for these motorcycles. Sa pricing nga pala nila mga bossing, as of the moment, meron tayong 119,900 pesos from the SYM Naga. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga boss, we have an introductory price of 99,900 pesos. So pricing pa lang, napakaganda na talaga, napakapalaban ng dalawang motorsiklong ito. Kaya next naman tayo dyan. Makikita naman natin dito mga boss, meron tayong 4 na colorways for the SYM Naga, samantalang kay Yamaha Lexi naman is 2. Meron tayong white, silver, black, tsaka matte green from the SYM Naga, and black naman tsaka matte green for the Yamaha Lexi. Alin dito yung gusto nyo, paki-comment nyo nga dyan sa comment section. Now, if ang headlight naman yung pag-uusapan mga boss, meron tayong LED headlight for both of these motorcycles. So maganda yan. Alam mo talagang may pagka-futuristic na dala. So depende talaga sa'yo alin yung mas natitipuhan mo sa kanila. Pero dito mga bossing, makikita natin that the SYM Naga naman sa rear light niya is nakaseparated yung styling ng kanyang rear brake lights. Samantalang kay Lexi naman mga boss, iisa lang yung frame ng kanyang rear light tsaka signal light. If styling at pormahan yung pag-uusapan, medyo lamang dito si SYM Naga mga boss ha. Now, if ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito that the Yamaha Lexi have LCD digital display. Ayan, makikita natin yan. Inverted LCD digital display yan mga boss na marami kang makikitang information para sa motorsiklo mo. Samantalang kay SYM Naga naman mga boss, if makikita mo dito, naka full color LED digital display na tayo dito. So that simply means mga boss, if ang cellphone screen yung pag-uusapan mga boss, mas lamang ang LED over the LCD. Pag matirik yung araw, mas makikita mo yung information mo dito sa instrument panel mo kay Naga over kay Yamaha Lexi. But I can say naman mga boss, both of these naman is very decent pa rin naman talaga sa daan. So depende na lang sa'yo alin yung tipong mas magugustuhan mo dito, alright? Next naman dito mga boss, if ang handlebar yung pag-usapan natin dito mga boss, makikita natin dito medyo mas maangas dito tignan si SYM Naga kasi naka naked handlebar. Especially ako mga bossing na meron akong Suzuki Gixxer. Maganda talaga tignan yung naka naked handlebar. Pero if makikita mo naman kay Yamaha Lexi mga boss, if makikita mo yung tindigan niya, may pagka maxi scoot naman talaga. Alam naman natin if parang ganito yung kaniyang handlebar, maxi din naman talaga yung parang dala mo sa sarili mo. So yun. Next naman mga boss, if ang keyless remote system yung pag-usapan natin dito mga boss, dito tayo dapat mag-usap kasi naka-keyless remote na si SYM Naga over kay Yamaha Lexi na naka-shutter key system pa sa pag-release niya dito sa Pilipinas. So for me mga bossing, technology-wise, medyo lamang dito si SYM Naga. If ang utility box naman or underseat compartment yung pag-usapan natin dito mga boss, meron tayong 28 liters of capacity storage for the SYM Naga. Samantalang kay Yamaha Lexi is 12.8 liters capacity lang. So kahit na makikita natin dito mga boss na medyo may nakalagay na parts dito kay Naga, yung depth niya naman mga boss is 28 liters of capacity storage compared kay Lexi na 12.8 liters lang. So we can see that we can have a full face helmet here plus some added practicality like gloves, mga jacket if ilalagay mo sa loob ng iyong helmet.
Samantalang kay Yamaha Lexi mga boss, yung mga half face na medyo maliliit tignan, yung mas kasya dito mga boss ha. So if ever alin dito yung i-consider nyo, dapat nyo pag-isipan yan ng mabuti. Ngayon naman mga boss, if ang charging port yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong USB Type A and Type C na charging port for the SYM Naga mga boss. Samantalang kay Yamaha Lexi mga boss is meron tayong USB Type A na charging port dito. So isa lang for the Yamaha Lexi, tapos dalawa naman for the SYM Naga. If ang wheel type yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita naman natin dito tong ganitong klaseng style na mags mga boss. More on the urban styling talaga siya tignan. Depende na lang talaga sa inyo alin yung makikita mong mas natitipuhan nyo. Kaya dito na tayo mag-usap for the about sa kanilang fuel tank. Makikita natin dito mga boss na lamang dito si SYM Naga because meron itong 7.3 liters na fuel tank capacity. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga boss is 4.2 liters lang. And if makikita nyo, nandito sa loob ng underseat compartment ang kaniyang fuel tank. Samantalang kay SYM Naga naman mga boss is nandito sa may paahan natin, sa may left knees natin. So, hindi na tayo kailangan magtatayo-tayo pa pag nagpapagasolina. So, dagdag convenience yan. Plus points tayo dyan for SYM Naga. Now, if we're gonna talk about fuel consumption naman din mga boss, we have an estimation for both of these motorcycles. Kay SYM Naga mga boss is meron tayong 42 kilometers per liter and 43 kilometers per liter naman for the Yamaha Lexi mga boss. So in the long run mga boss, kahit 42 kilometers per liter pa yung consumption ni SYM Naga, meron naman tayong 7.3 liters na tank capacity. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga boss is meron tayong 4.2 liters lang na 43 kilometers per liter. Again mga bossing, if fuel consumption yung pag-uusapan natin dito mga boss, nasa iyo pa rin kamay ang nakasalalay kung gaano tayo makakapagtipid ng fuel consumption sa ating mga motorsiklo. Ngayon naman mga boss, if ang displacement yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 149.6 cc na displacement for the SYM Naga. Samantalang kay Yamaha Lexi naman is meron tayong 155 cc dito na displacement engine. If ang gulay board naman yung pag-uusapan natin mga boss, maganda tong mga motorsiklong ito kasi if naghahanap kayo ng motorsiklong merong footboard or gulay board na may kasamang footrest, pasado tayo dito sa dalawang motorsiklong ito. So maganda to kasi if gagamitin nyo tong mga motorsiklong ito, alinman dito, pag naglo-long ride kayo, may dagdag na relaxation talaga ang footrest extension. Ngayon naman mga boss, if ang park brake yung pag-usapan, dito merong kalamangan si Yamaha Lexi kasi meron itong karagdagang park brake, samantalang kay SYM Naga naman is wala. If ang auto start stop system yung pag-usapan naman natin mga boss, makikita natin dito that walang auto start stop system dito si SYM Naga, samantalang kay Yamaha Lexi ang tawag sa kanya is SSS or stop and start system. Actually mga bossing, tinanay ko talaga mag-google dito kay SYM Naga. Hinanapan ko talaga to if meron ba tong auto start stop. Ang sabi kasi ni Google is meron, pero nung nagtanong-tanong ako sa FB groups ng mga SYM Naga, ang sabi nila is wala. Tapos hinanapan ko rin ito ng mga pictures na merong handlebar switches na medyo malapit. Hinanap ko yung switch na parang ganito, wala talaga akong makita. So if ever meron man itong auto start stop, paki-comment na lang dyan sa comment section. Next naman mga boss, ang hazard switch dito mga boss, makikita natin dito that for the SYM Naga, meron naman tayo itong kulay red. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga boss, makikita natin dito sa may right hand yung handlebar switch na merong hazard switch. So maganda to kasi if meron tayong built-in hazard switch mga boss, makakadagdag awareness yan para sa mga taong gusto pumunta sa gilid, lalo na if merong emergency, kailangan talagang asikasuhin. Next naman mga boss, maganda din naman for both kasi meron itong tubeless tires. Kasi if naka-tubeless tires tayo mga boss, meron itong karagdagang peace of mind kasi if naka-tubeless tayo, mas madali itong ma-repair especially if nakaapak tayo ng tornilyo compared sa mga naka-tube type. If ang kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, unfortunately, both of these motorcycles mga boss is walang mga kickstart. So kailangan talaga natin maging aware, kailangan natin tingnan ng mabuti if kamusta na yung ating battery voltage dito for both of these motorcycles. Pero ang good news naman dyan mga bossing, for both of these motorcycles, meron naman tayong kasamang battery indicator sa LCD digital display natin dito. So kailangan lang talaga natin maging mapagmatsyag if need na ba tong ipa-change ng battery or hindi pa. Kaso nga lang mga boss, if
phone connectivity yung pag-uusapan natin dito mga boss. Unfortunately, walang ganyan si SYM Naga. Samantalang kay Yamaha Lexi mga boss, makakatulong itong phone connectivity ni Yamaha which is called the Yamaha Y-Connect app. Makakadagdag ito ng pagmomonitor mo sa iyong motorsiklo. Meron kasi itong karagdagang notifications. Meron din tayong dagdag na fuel consumption tracker. Data dito na ipapaalam sa atin kung meron na bang maintenance recommendation for this motorcycle. So maganda yan kasi dagdag alisto tayo sa motorsiklo natin para naman maalagaan din natin ito, 'di ba? Kaso nga lang mga boss, marami talaga akong nakikitang mga riders din na pinapatanggal yung Yamaha Y-Connect na linya nila sa battery nila kasi down nakakapag-drain ito ng mga motorsiklo nila. So pinapatanggal nila yan. However mga boss, if gagamitin mo naman si Yamaha Lexi 155 araw-araw, there will be a chance na hindi yan magde-drain agad kasi ginagamit mo naman araw-araw. So meaning nagcha-charge din yung battery ng motorsiklo mo dyan. However, if you're like me na hindi naman araw-araw gumagamit ng motor, then we could really say na dyan ka mag-isip if papatanggalin mo ba yung Yamaha Y-Connect app sa motorsiklo mo para mas less yung kaniyang pag-drain ng battery. And last but not the least mga boss, if top box inspo yung pag-uusapan natin dito or customization, makikita naman natin for both of these motorcycles that maganda naman din sila tignan dito for customizations, especially magandang additional yung top box if magbabiyahe tayo ng malalayuan. Pero makikita mo naman dito mga boss, si SYM Naga mga boss, wala itong tapaludo sa likod kaya mas maganda siya tignan kasi parang ayun, makikita mo yun, parang hangin lang, makikita mo yun. Tapos kay Yamaha Lexi naman mga boss, makikita mo dito may tapaludo siya, so napaka-decent pa rin naman. Pero if you're more on the naked styling na parang ganong feeling, ayan mga boss, makikita mo parang ang ganda niya tignan din si SYM Naga. Kayo ba mga boss, alin dito yung sa tingin niyo yung mas nagugustuhan nyo dito? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section. And ngayon naman mga boss, yung pag-usapan na natin ang kanilang specs and key features. Unahin na natin dyan sa kanilang specs. Makikita natin dito mga boss, si SYM Naga is mayroong 149.6cc na displacement with liquid cooled. Samantalang kay Yamaha Lexi naman is 155cc na single cylinder liquid cooled din naman. With the power of 14.2 horsepower at 8,000 RPM for the SYM Naga, meron naman tayong 15.2 at 8,000 RPM for the Yamaha Lexi. Meron din naman tayong 13 Newton meters at 7,500 RPM na torque for the SYM Naga, and meron tayong 14.2 at 6,500 RPM naman for the Yamaha Lexi. Compression ratio of 11.2:1 for the SYM Naga, 11.6:1 naman for the Yamaha Lexi. And lastly mga boss, if bore stroke ang pag-uusapan, meron tayong 57.4 by 57.8 for the SYM Naga and 58 by 58.7 naman for the Yamaha Lexi. Makikita natin dito mga boss that merong kalamangan dito si Yamaha Lexi if spec sheets yung pag-uusapan. Makikita natin dito, I think baka mas maganda to sa performance. Pero for day to day, I think okay pa rin naman for both of these motorcycles kasi naka 150cc na tayo. And bago natin pag-usapan ang key features, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions. Unahin na natin dyan si SYM Naga. Meron tayong 800mm na seat height dito for SYM Naga, 125mm of ground clearance, and 1,385mm of wheelbase. Meron tayong 120 by 70 by 13 na front tires, and 130 by 70 by 30 naman yung kanyang rear tires. Samantalang kay Yamaha Lexi mga boss, meron tayong 770mm na seat height, 135mm na ground clearance, and 1,350mm na wheelbase. 90 by 90 by 14 yung ating front tires, and 100 by 90 by 14 naman yung ating rear tires. If makikita natin dito mga boss, meron tayong 800mm na seat height for the SYM Naga. So mas mataas yung kanyang seat height over the 770mm na seat height for Yamaha Lexi. Kaso lamang tayo ng ground clearance dito for the Yamaha Lexi, which is 135mm and 125mm naman for the SYM Naga. But overall wheelbase mga boss, medyo mas mahaba itong si SYM Naga na mayroong 1,385mm and 1,350mm naman si Yamaha Lexi. And all in all, sa gulong naman, meron tayong 14-inch tires for the Yamaha Lexi. In my personal taste, medyo okay din naman yung 14-inch over the 13-inch. So, depende na lang talaga sa perspective yan ng tao. Okay lang din naman ba sila sa 13-inch? And ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang kanilang key features. If makikita natin dito mga boss, unahin natin dito si Yamaha Lexi kasi mas mura siya. Makikita natin dito mga boss na wala siyang ABS. Pero meron siyang SMG starter, meron siyang auto start stop. Naka-key shutter tayo dito, so that simply means wala tayong keyless na variant for this motorcycle.
naka-monoshock, naka-drum brake, naka 4 valves tayo na merong VVA which is variable valve actuation, and it's just weighing around 160 kilograms na naka-Yamaha Blue Core. Ngayon, pag-usapan natin si SYM Naga, meron itong dual channel ABS. Maganda ito kasi meron tayong braking system na karagdagan from the SYM. Meron tayong TCS or traction control, especially sa mga madudulos na daan. Makakatulong sa'yo yan. Naka-CVT auto tayo dito. Meron tayong smart key system or nakakiles na. Naka-monoshock tayo with 4 valves. So, the same sila. And meron din silang same na liquid cooling. Yung wet weight niya is around 144 kilograms. With the price of 119,900 pesos for the SYM Naga and 99,900 pesos for the Yamaha Lexi, makikita mo naman talaga for their prices, they are both justifiable. Alin man dito yung sa tingin mong babagay sa mga pang-araw-araw mo. And andito na nga tayo sa final thoughts natin mga boss. Whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. So for me mga bossing, ito yung mga nagustuhan ko for both of these motorcycles na sa tingin ko magugustuhan nyo rin or isa sa mga selling point bakit magugustuhan nyo or bibili nyo tong motorcyclong ito. So una na nga dyan mga boss, both of these motorcycles offers comfortability and beginner-friendly experience. So maganda to kasi sa pang-araw-araw mo, meron ka ng automatic na motorsiklo. Alam naman natin na wala masyadong learning curve if meron tayong automatic na motorcycles kasi you're just one gas and go away for your next journey. Ang maganda dito mga boss is that meron din tayong footboard and footrest extension na experience for both of these motorcycles. So that simply means dagdag relaxation yan pag nagbabiyahe tayo, especially if gusto mo lang enjoyin yung ride nyo. Napakaganda ng mga features na to. Pero mga boss, if reality speaking, mas feature pack si SYM Naga for its price. For your 119,000, napakaraming features na na-offer dito ni SYM Naga. But I am not saying hindi justifiable yung price ni Yamaha Lexi dito. But alam naman natin that the price na binigay dito ni Lexi, which is 99,900 pesos, is just an introductory price. So for me mga bossings, numbers wise, spec sheets wise, price to value wise, I can really say and I can really commend that the SYM Naga here is the much more superior if silang dalawa yung ipagkokomparahan natin. However naman din mga boss, if si Yamaha Lexi naman yung kinukonsider natin, then wala naman ding masama if ito yung pipiliin mo. Kasi for me mga bossing, if papapiliin ako sa dalawang ito, kahit pa maganda yung SYM Naga, medyo mas papipilian ko dito si Yamaha Lexi kasi for its price. One of the reasons kasi bakit binili ko si Suzuki Gixxer mga boss is that it was still priced around 96,000 or 95,000 yata yung pagkabili ko kay Suzuki Gixxer. Kaya yun yung kinuha ko kasi 100k lang. Tapos yung pinag-iisipan ko dati noon is Suzuki Gixxer ba na cash price or Yamaha XSR 155 that is worth around 160k. So parang no-brainer. Yun na lang yung kinuha ko na Suzuki Gixxer para wala akong isipin na bayarin. Pero mga boss, if you have the price, you have the budget, and you are capable to maintain these motorcycles and wala talaga tayong problemahan sa mga presyo, then SYM Naga talaga yung mas worth it for what it can offer for its price. Pero mga bossing again, Yamaha Lexi are for those motorcycle riders talaga, which is sabi pa nga ni Yamaha nung sa live nila, sa Live to Defy nila na event, is that hindi talaga sila naghahabol sa trend, kundi sila yung nagpapastart ng trend. Which is, yung target market ng motorcyclong ito, which is si Yamaha Lexi, is para daw sa mga Pilipinong nakabili ng Yamaha Mio dati that gusto nang mag-upgrade pero hindi naman masyadong malaki yung kanilang pricing na ipag-upgrade nila. Kasi from 125cc to 150cc kind of upgrade yung target market na mga tao nila na hindi naman masyadong makakapagbayad ng lubos, especially masyado nang malaki yung 125,000 na V3 standard for Yamaha Aerox tapos kay Yamaha NMAX na rin. So, si Yamaha Lexi is the sweet spot para sa mga taong targeted talaga ni Yamaha na galing sa 125cc na gusto mag 150cc pero on a budget pa rin. So, alin ka ba dito sa dalawang ito? Si SYM Naga na very feature pack or si Yamaha Lexi kind of person na nag-upgrade from
125cc to 150cc pero on a budget pa din. And again mga bossing, ang main goal ng content na ito is to give you the specs and mapaisip ka alin dito yung sa tingin mong the better buy for your money. Especially yung pera natin and yung mga motorsiklo natin is hindi parang iPhone na every 2 to 3 years bibili tayo ng bago. So might as well pag-usapan natin and alin dito yung sa tingin mong mas worth it para sa'yo. So if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng content mga boss, you can follow me for more, like this video, and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!